Fake engagement policy. Isa lang po ito sa mga importanteng polisiya ngayon dito sa YouTube na dapat alam ng bawat isang content creator. Ito ay policy na ginawa para malaman at malabanan ni YouTube ang mga third-party services na kayang padamihin or palakihin ang subscribers, viewers, likes, and comments mo sa unfair na pamamaraan. So welcome sa Rod TV. Simple lang po kasi ang gusto ni YouTube sa platform niya is magkaroon ng fair competition sa lahat ng content creators. Kasi meron po talaga mga content creators na passionate sa ginagawa nila, na talagang masaya sila kapag nag-upload sila ng videos. Gusto nilang mag-upload kasi excited silang mabasa yung mga feedbacks ng mga audience nila. Gusto nilang mag-upload kasi alam nila na may mga taong nag-aabang sa video nila. In short, yung gustong mangyari ni YouTube is magkaroon po ng genuine relationship between creators and the viewers. Gusto kasi ni YouTube na si content creator ay makapag-provide ng quality content na kung saan pwede itong maging entertaining, informative, and engaging sa mga viewers nila. While yung gusto naman ni YouTube sa mga viewers is manood lang ng mga videos sa mga idol nilang content creator, kung saan pwede silang sumuporta, kung saan pwede rin silang mag-react or makapag-interact using the comment section or the like button. Gusto ko lang niyang manood naturally. So ngayon, ito naman yung mga dapat mong malaman about sa fake engagement policy. Number 1, ayaw ni YouTube ng artificial engagement. Pasok na pasok po dito si boosting. Kahit gumamit ka pa daw ng mga legit accounts or bot accounts para ipaboost yung video mo or yung channel mo para dumami yung views, dumami yung subscribers, ayaw ni YouTube nun at magpo-fall lang po yun under fake engagement policy. So anything na nagbo-boost or services na nagli-lead para padamihin yung metrics sa channel mo in a unfair way, bawal po iyon. So kung kasali ka po sa isang organization or program na kung saan ganun yung sistema or ganun yung ginagawa, well, mag-isip-isip ka na. Before we continue, meron nga po akong ongoing mic paid raffle na event kung saan yung 50 pesos nyo ay pwedeng maging microphone. Pwedeng maging USB mic with complete set and pwedeng maging wireless microphone. And yes, 50 pesos Gcash lang po ang kailangan and pwede na kayong manalo ng mga mic na yun. So paano sumali? Like and follow MR Thrifter, itong nasa screen. I-screenshot mo lang yan, then i-message mo yung page na yan, i-send mo lang yung screenshot, and i-type mo lang yung mic raffle 200k. Para sa ating consolation prize, pwede po kayong manalo ng 5 200 pesos Gcash at isang 500 pesos Gcash. Syempre, more entry, more chance of winning. Panoorin nyo na lang po ang full mechanics sa nakaraang video ko dahil in-explain ko po doon lahat. Ililink ko po yan sa description or ilalagay ko po sa end screen natin. Sige, back to the video na tayo. So yung target date ko pala sa ating live draw is last week of August 2023. So kahit hindi pa po puno yung slot, sisimulan na po natin yung live draw. So kung interesado kang sumali, marami-rami pa po ang slot natin ngayon. Number 2, algorithm and human detections. Gusto ko lang po sabihin na hindi lang po system ang pwedeng makadetect sa atin kapag ginagawa natin yung fake engagement. Dahil pwede na nga rin pong makadetect ang mga human moderators ng YouTube. Yes, may mga tauhan po sa YouTube na magre-review sa mga ginagawa natin na bagay or aktibidad sa YouTube kung sakaling nakapasa ka po sa system. So kung totoong tao na po talaga ang magre-review sa ating channel, nako, baka mahuli ka. Number 3, bad impacts on monetization and recommendation. Kapag monetized channel ka na at gumagawa ka ng fake engagement, pwedeng ma-demonetize yung channel mo kung saan hindi ka nga po pwedeng kumita from YTP. Pagdating naman po sa recommendations, babawasan na po ni YouTube ang visibility reach ng ating channels, pati ang ating mga videos. Dahil priority lang po ni YouTube na i-promote yung mga videos na gumagawa ng quality content. So kung yung video mo ay napatunayan na gumagawa ng fake engagement, hindi na po ito ipinopromote ni YouTube. So hindi lang yung video mo, pwedeng patay yung channel mo. Hindi na rin halos maging searchable. Pero don't get me wrong, kung baguhan ka pa lang at hindi pa ganun ka-searchable yung channel mo, it's okay. Normal lang po yun. Basta kailangan nyo lang mag-upload ng videos at gumamit kayo ng mga
keywords, titles. Basta gamitin nyo lang ng gamitin yung channel name nyo para maging searchable kayo. Number 4, reporting suspected violations. Lahat ng viewers and content creators na makakakita ng ganitong klaseng act sa isang channel or sa isang video, may kakayahan kayo or pwede nyo agad po itong i-report, no, kay YouTube. Para malaman ni YouTube if anong content nga ba or anong channel nga ba ang gumagawa ng fake engagement. So, mas marami magre-report, mas mataas ang chance na makita ito ni YouTube. So, kapag magre-report ka ng isang feedback kay YouTube, make it short but straight to the point para mas madaling maintindihan ni YouTube. So, kahit sino sa atin is may kakayahan na tumulong masugpo yung fake engagement na nangyari dito sa YouTube. Number 5, always choose to be organic. Ang policy na binabanggit ko ngayon ay hindi lang po pwede mangyari sa YouTube. Pwede rin po itong mangyari sa labas ng YouTube or sa iba't ibang platforms like Facebook, Instagram, or sa kahit anong platforms pa na ginagamit natin. So ayun nga, wag po natin sanayan ang ating mga sarili na umasa sa mabilis sa paraan para dumami yung metrics natin or dumami yung mga numbers sa channel natin or sa profile natin, kasi mas maganda pa rin na slowly but surely, as long as yung mga sumusuporta sa yung tao is solid at totoo. Kasi kapag solid yan at totoo, dadami po yan sila ng dadami. At hindi po yan sila mawawala sa'yo dahil nga mag-aabang na palagi yan ng mga videos mo. Kung gusto nyo pong basahin yung article ni YouTube about dito, ililink ko po yan sa baba. Puntahan nyo na lang. So tandaan, ang policy po ni YouTube ay maaari pa rin magbago. So pwedeng mas humigpit at pwede rin namang mas lumuwag. So depende ito sa mga nakikita niyang aktibidad dito sa YouTube. So I suggest na manood kayo ng mga videos na nagbibigay ng legitimate advice, no, para sa mga gagawin yung hakbang sa YouTube channel mo. Kaya may tanong pala ako sa'yo, mapa-creator ka man or viewer, gaano ka po kasaya makipag-interact sa idol mo at gaano ka naman po kasaya makipag-interact sa mga subscribers mo? I-comment mo lang sa baba yung sagot mo at babasahin ko po yan. So ipopromote ko na nga lang po ulit kung may interested pa rin sumali or humabol, no, sa ating mic paid raffle. Panoorin nyo na lang yung full video ng mechanics na ililink ko po sa description. At pagkatapos ng video na to, magpa-register ka na. Again, this is Rod TV. Maraming salamat sa panonood and peace out.